Ang sentiment ng mga senators is huwag mag-approve ng ghost project. Huwag mag-approve ng mga projects na anomalous at may red flags. Yun ang general sentiment. Dismayado si Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, sa dami ng mga anyay red flags sa National Expenditure Program o NEP. Partikular ito sa mga maanumalyang flood control project na umaabot ng nasa mahigit 50 billion pesos sa inisyal na pagsisiyasat pa lang ng komite. Paliwanag ni Senador Gatchalian, inaasahan niyang dumaan ito sa masusing pag-aaral lalo pa ang mga panukalang proyekto sa NEP. Sa kabila nito, umaasa ang senador na may aayos na ang panukalang budget ng Department of Public Works and Highways sa pagrerepaso nito kasama ang Department of Budget and Management. As it is right now, kung ganito yung magiging itsura ng budget, sigurado ako yung 270 billion ng DPWH sa flood control, tatanggalin namin yan. Ilalagay namin yan sa education para mabuo na yung 4% GDP sa education. Kung maiaayos naman ang panukalang budget ng DPWH na may kaukulang dokumento, pag-aaral at detalye at wala na ang mga dobleng proyekto, mananatilian niya ang pondo ng ahensya. Kung madaragdagan pa ang budget ng Department of Education, sinabi ni Senador Gatchalian na maaari itong magamit sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ngunit nangangamba ang mambabatas sa kapasidad ng ahensya sa paggamit ng kanilang pondo. Ito ay dahil kilalaan niya ang DepEd na hirap magastos ang pera dahil sa dami ng kanilang ginagawa. Yung absorptive capacity magiging issue naman. Kaya importante rin na makikipag-coordinate kami sa DepEd kung kaya nila ubusin yung pondong ibibigay sa pagpapatayo ng classroom. May pondo nga pero hindi naman ma-execute. Problema rin yun. Kaugnay nito, sinabi ng senador na nag-usap sila ni Education Secretary Sonny Angara. Anya, mayroon ng mga bagong reformang gagawin para mapabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan kung saan sa halip na DPWH ay lokal na pamahalaan na lang ang tatanggap ng pondo at magpapatayo ng mga classroom. Mas mura pa nga anya ng 30% kung ang mga LGU ang magpapatayo ng mga naturang gusali kumpara sa gastos ng DPWH. Ngunit may espesyal na provision lang anya na DPWH lang ang maaring magpatayo ng mga classroom. I-authorize lang natin ang DepEd para mag-enter into, let's say, a MOA with LGUs or mag-PPP para magpatayo sila ng mga classroom gamit ibang modality, LGUs or PPP or NGOs, para mabilis. Ginawa na ito during the time ni President Pinoy. At personally, tingin ko effective yun kasi bumilis yung pagko-construct ng classrooms. Kumpiyansa naman si Senador Gatchalian na may sapat pang panahon ang Senado para matapos ang pagtalakay ng proposed 2026 national budget batay sa itinakda nilang kalendaryo sa pagpapasa ng naturang panukala. Kaya naman. So far, that's why sinabi ko nga last week ay a few days ago na tuloy lang kami sa budget briefing. I consulted with the senators and they all agree na tuloy lang para hindi ma-delay yung budget. And kung meron mang agency na kailangan busisiin ulit o habaan yung pagbubusisi, then we will devote more time. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.